Annyeonghaseyo, Busan. Hala, parang kailan lang nandito tayo guys. Ito siya at 2 a.m. So wala namang tanong-tanong sa immigration. Just make sure na meron kayong accomplished na e-arrival. Yes. Influencer? Hindi ko na-introduce kanina si Ate Mimi, pero isa si Ate Mimi. Sabi ko sa kanila, isa to sa mga legends eh. Kumusta yung first time mo sa aeroplano? May kasunod na to. Antara, may videographer talaga yung KTO. Makakakita na naman tayo ng mga opa. Siya rin. Ito na po ang ating first meal in Korea, galbitang. So dumadaan tayo ngayon sa Gwangali Bridge. Here's our hotel guys. Ang ganda ng location niya. As in, nasa Haeundae area tayo. So mamaya lalabas tayo. Okay, gusto ko lang din damhin yung Busan. And yung mga ganitong trip na mga libre, let's maximize it, diba? Savor it. Hello guys! Annyeonghaseyo. Kumusta kayong lahat? This is Dave, the Kuripo Traveler. Nasa Naiya tayo. Specifically, Naiya Terminal 1 because today, pupunta tayo sa South Korea. So this will be our 6th time na magsa-South Korea. Since 2019, every year na tayo nag-Korea except for, of course, 2020 and 2021. So this trip is courtesy of Korea Tourism Organization. I'm excited because we will be meeting and we will be together with other K-creators from the Philippines. So last year, yung nakasama natin ay creators naman from different parts of the world. This time, puro mga Pinoy. So guys, samahan nyo ako here from Naiya Terminal 1 hanggang sa Busan. Busan po yung ating destination. Sakay tayo ng PAL. May direct flight from Manila to Busan. So first time ito na papasok tayo sa Korea through Busan. Let's go guys. Guys, if you will travel to Korea or anywhere else in the world, you can book your activities, eSIM, and other travel essentials on Klook and use my promo code DaveGinukluk for discount. For hotels, you can book on Agoda and use my promo code DaveAgoda for 10% off. Ilalagay ko sa comment section yung links ng eSIM for internet, hotel, and activities na you can book for your Korea travel. Nakapasok na tayo dito sa Naiya. Actually, nakapag-bagged up na tayo. So, hiningi nila yung visa, alright? Valid visa. Kasi kapag magkukorea tayo, of course, need natin ng visa. Di tayo visa-free na mga Pinoy. Tara, so punta na tayo sa immigration, guys. May vlog din ako, guys, sa visa application process, yung mga requirements, tapos tips na din sa pag-a-apply ng visa. Na multiple entry tayo last year. So, 5 years na multiple entry. Pag sinabing multiple, pwede kang pumasok ilang beses, hindi lang once, within 5 years. Kasi dati, kalimang application ako guys, tapos puro single entry yung ginagrant sa akin. I just love Korea, kaya I make sure na every year ako pumupunta. Kaya buti na lang, nagrantan tayo ng multiple entry na visa. So, Korea feels like home to me. Every time I'm there, I feel so alive. May mga Korea vlogs na rin ako dyan. Kung hindi nyo pa napapanood, pwede nyong i-check out. Ang dami na niyan. Dami na sa playlist ko ng mga Korea vlogs. Tara guys, immigration na tayo. Alright, sobrang bilis sa immigration guys. Like, walang pila dito sa Naiya Terminal 1. Currently, it's almost 1 p.m. So past 12 na. I think around 12:50. Ang kinuha sa atin ay passport, boarding pass, visa. Yung sinabit natin na visa ay yung soft copy lang naman. Hindi naman required na hard copy ng visa yung ipapakita ninyo sa immigration officer. So yung tanong kung kailan yung balik sa Pilipinas and then if government employee ba ako, which is not. I'm a private company employee. After sa immigration officer, punta na kayo sa security check, ilalabas ninyo yung laptop ninyo and then maghubad kayo ng sapatos. Make sure guys na dala ninyo yung visa ninyo. Dito tayo papunta sa gates. Of course, important. Bakit ko nakalimutan sabihin? Mag-fill out kayo ng inyong e-travel. Okay? Kapag lalabas tayo ng bansa, required ng e-travel. Kapag papasok tayo ng bansa, required ng e-travel. Mag-accomplish kayo sa etravel.gov.ph. You will input your details, flight details, personal details. Pagdating sa Korea, i-require din yung e-arrival card. E-arrival card. So, mag-fill out pa lang tayo actually. Yung e-travel, you can fill it out 3 days before your flight. Pati yung e-arrival card. So, gate 9 tayo. Diyan yung PAL. 2:05 yung ating boarding. So, naghintay na lang kami dito sa labas. And then, nakita ko na yung kapako K-creator. Dito si Mariel. So, isa po siyang video editor, voice over artist, MLer. ML. Ay, di ba naglalaro ka? Teacher?
Nice to meet you. Wait, this is a very interesting fact. First time mong sasakay ng eroplano. Ngayon, excited. Pero siguro, pag papasok na sa plane, dun ko pa lang siguro mararamdaman. Tapos hindi pa pala kami magkakatabi. Hindi tayo magkakatabi. Hindi. Kaya nga, ayun. Bahala na ako sino makatabi ko. Ito naman, John Heron. Anong talaga tawag sa'yo? Heron. Heron. Estudyante ka pa lang. First time mo magpo-Korea. Yes. Bakit ka nag-K-creator? Kasi fan ako ng mga ng Korea. Mga K-drama, ng mga K-pop. And mahilig akong manood ng mga K-drama. Tsaka gusto ko rin siyang matry yung culture sa Korea. Oh, okay. So anong nararamdaman mo ngayon? First time magpo-Korea. Siyempre, excited. Tapos kinakabahan at kasi ramdam ko na kagad yung magiging pagod natin. Pero gawa ng work natin doon. Pero naman, enjoy lang. Enjoy. Dito na si Ate Mimi. Ay, ito na si Sir Dave, yung pinakakauna. Sir Dave talaga? Dave lang ako. Siya yung unang K-creator na napanood ko talaga. Hala, ano kayang experience nila? Ayan. Ito muna. With the group. Yan. Ayan tayo lagi. Para mas masaya lang guys. Picture muna kami before pumasok sa boarding. Ito na papunta tayong Busan. Ito yung itsura ng pan. Para tayong nasa langit. Siya rin. Give yung mga usok-usok siya. Usok. Medyo delayed yung flight. So, muni-muni tayo dito, tsare. So, gusto ko lang sabihin na I'm very thankful sa Korea Tourism Organization as a content creator. This is actually the third time na magkukorea tayo through KTO. Yung first Korea natin with KTO, it was through a contest. Yung video contest, Love Korea contest noong 2019. By the end of the year, I won 2 round-trip tickets to Korea. Hindi natin siya nagamit noong 2020 kasi di ba pandemic. Nagamit natin siya noong 2022. It was my first time to ride a 5-star airline, Asiana Airlines. So it was really an experience, flight pa lang. So yun din yung first travel ko after the pandemic. Last year, autumn season, I was chosen to be part of a fam trip across 5 different cities in Korea. That was the best trip ever for me. Kasi I was with creators from other countries. Nakakapagod kasi grabe yung itinerary, pero it was something na I savored kasi I feel it was a luxury trip. Feeling ko VIP tayo, di ba? Almost all hotels were 5-star. Natulog tayo sa isang hanok, traditional house na 300 years old. May isang point nung last year, yung isang bar sa Busan na close siya every Sunday pero binuksan siya for us. So yung mga ganung bagay, ang daming gift from the city tourism, office, ng mga places na pinupuntahan natin. Naging close tayo sa mga naging kasama natin. 6 kami nun eh. So ako yung from the Philippines, from Malaysia, from Vietnam, from Indonesia, from Mexico, from Kazakhstan. Grabe yung last night namin kasi iyakan yung mga tao. Hindi namin in-expect na maging close kami sa isa't isa. This year, mauna yung trip sa Busan. First time ko talaga papasok ng Korea na sa Busan yung pasok natin. Then Gyeongju, tapos Seoul. So yung trip ay June 12, Happy Independence Day today. And then mag-end siya sa Seoul ng June 17. Pero ako mag-extend tayo. Nandun na rin naman tayo, maximize na natin. June 22 pa ako uwi. I'm glad to have this kind of opportunity, di ba? Yung mga free travels. Earlier this year, nag-US tayo, courtesy of my work din. And then nag-US ulit tayo. Twice tayo nag-US this year. Yung second trip ko sa US, it was an incentive trip kasi top performer tayo sa work last year. Alam nyo yun, nakakatuwa lang. All these blessings na dumating sa atin this year, yung mga free trip na hindi budgeted trip kasi di ba pa traveler tayo, kaya sinisavor ko yung mga ganitong travel. Di natin kailangang tipirin yung sarili natin kasi sagot naman lahat. My gosh, ang haba na pala ng sinabi ko. Pasensya na kung lalapit yung camera sa mukha ko, medyo haggard tayo. Ito yung itsura ng loob ng Philippine Airlines, ang aircraft natin. Actually, nag-expect ako ng monitor, TV for entertainment system, pero wala. I believe kailangan pang kalikutin yung natin, cellphone, para ma-access natin yung entertainment system. Yun, first time nating sumakay ng PAL papuntang Korea. 3 hours and 15 minutes yung biyahe. So, darating tayo doon gabi na. So, 1 hour ahead yung Korea. 1 hour ahead siya sa Philippines. Nakapila kasi yung mga aeroplano eh. Huling update kanina pang 7 tayo. Goodbye, Manila. See you. See you sa June 22 ulit. Here's our food, guys. Pinili natin ay fish, pero may other option.
chicken with oyster sauce. Hindi ko alam kung anong pangalan nito, salad. Hindi mawawala yung lurpak. Ganon. Siya. Yung butter and then bread. And then may options naman for drinks. I think may wine din and water. Kasama na ito, I believe, sa flight ticket. Lahat I think ay may food. May na-miss out ako, guys. May dried mangoes pa. Ayan, very Pinoy. Wood yung kanilang utensils. Sakto lang yung fish fillet. Alam mo yung very soft. Mas gusto ko yung malaman talaga. I think we're in Korea na, guys. Naku, may scratches lang sa bintana. Di masyadong nafo-focus. Kakakita na tayo ng mga bundok-bundok. Oh my gosh! Our third time in Busan. Malapit na tayong lumapag as in. Hello, Busan. Ayan guys, we're back in Korea for the 6th time. And again, it's our first time na lumapag dito sa Busan. And it always feels like the first time again kapag nandito tayo sa airport in Korea. Grabe ang bilis ng 3 hours, sa totoo lang. Nag-edit lang ako ng vlog kasi ang dami ko pang di na-upload na vlog. Nasa Singapore leg ako ngayon ng vlog ko. So itong Korea siguro maybe July, August, or September ko pa ma-upload. Tingnan natin. Pero ang dami pang nakalinya. Kasi diba, nag-New York tayo, nag-Florida, nag-Mexico, nag-Singapore, Japan, US, Canada. Like earlier this year. So ang daming natambak. Itong Korea, muntik ko nang tanggihan yung June. Kasi gusto kong magpa-move na lang ng ibang month. Pero kinab ko ng opportunity. Especially it's a fam trip with other creators. And pupunta tayo sa Busan One Festival. So we will see K-pop stars. So ito yung airport ng Busan. First time natin dito. So again, dapat meron tayong e-arrival card, okay? Ito si RM ba talaga? Raymart. We survived the immigration. So wala namang tanong-tanong sa immigration. Just make sure na meron kayong accomplished na e-arrival. Wait, yung maleta ko nandun. Habulin ko. Wait. Let's go. Bagong-bago to, guys. Like this year lang na-implement. Kasi last year nandito naman tayo October, di naman to hiningi. So e-arrival, e-arrivalcard.go.kr. Okay, dyan kayo mag-fill out ng inyong arrival card. Insert ko to dito, guys, after our immigration experience. Yung arrival card pala na paper, in-accept pa rin siya until now. Okay? So, that's just until 2025. Yung arrival card ha, na papel. Pwede nyong i-fill out. Makikita kayo niyan before kayo pumila sa immigration. Pero in-implement na rin ng Korea yung sinasabi ko kanina na parang sakit ang mata ko. Yung sinasabi ko kanina na e-arrival card to replace the traditional paper arrival card. By 2026, yung i-require na talaga ng Korea ay yung e-arrival card. But for 2025, you can submit either e-arrival card or paper arrival card. And actually kahit ay, sakit lang yung mata ko. Yung e-arrival card, kung meron na pala kayo nun, hindi nyo na kailangang ipakita yung proof na may e-arrival card kayo. I think meron na sa system nila. So, passport na lang yung sasabit ninyo, okay? Make sure na may internet kayo. For example, eSIM, mag-book na lang kayo online. Ngayon, provided naman nila yung pocket wifi. Pero I think mag-i-eSIM lang ako. Wala yung mata ko irritated. Teka lang, yung e-arrival card. Pwede nyo siyang ma-accomplish 3 days before your flight. Pero ako, habang nasa pila ko sa immigration, doon ko lang siya inasikaso. Kasi nahirapan ako kanina, habang nasa airport tayo sa Manila, na i-upload yung passport natin. Ang taray, may videographer talaga yung KTO. Hindi ko na-introduce kanina si Ate Mimi, pero isa si Ate Mimi. Sabi ko sa kanila, isa to sa mga legends ng cloak. Kasi sabi ko sa kanila. Kasi pinag-usapan namin yung cloak kanina. So I'm so happy to see Ate Mimi in this trip. Kumusta yung first time mo sa aeroplano? Kala ko like super roller coaster vibe, gano'n. Hindi Bakit naman roller pala. coaster? Kala ko final Feeling ko destination. gano'n. Ay, hindi kala ko naman. gano'n. Hindi naman pala. So, feeling ko, may kasunod na to. May kasunod. Bakit natatakot ka ba mag-plane? May fear ka? Fear of heights, hagdan nga lang eh. Like, understand. para kung lolang kailangan may hawak talaga ako sa, Pero at least overcome mo for Oo. this. So nakita mo naman na hindi naman siya Sakto. ganun ka. Yeah, window seat. Diba? Hindi naman siya nakakatakot. Window seat pa. Oo. Ayun. Congrats. Thank you. Finally, Busan. Let's go. Influencer? Yes.
taray, may photographer talaga. Mapapatingin talaga yung mga tao. Eh normally sa ganitong places bawal, diba? Since may permit. Ah, so bawal talaga mag-shoot? Ay, sabag kasi Korea eh. Oo. Grabe, may pa videographer yung KTO. Like, hinire, tas dinala din sa Korea with us. Ito, may pa bus. Makulay sa loob. May pagka-transformer pa siya. You know the leader of North Korea? Kim? Yeah, he's my younger brother. 감사합니다. 이거 Mr. Mr. Chong. Okay. Kakain na tayo, guys. Ayan, I love the weather. Today is June 12. Tapos it's aircon weather. Medyo pinahina ang aircon. Pero it's pleasant. Very pleasant yung weather ngayon. It's nice to be back in Korea. Makakakita na naman tayo ng mga opa. Siya rin. Banchan, side dish. Ito na po ang ating first meal in Korea, galbitang. Para siyang bulalo, no? Bulalo levels. Nilaga. Okay, nilaga levels. And then ang laki ng serving dito. Pang isang buong pamilya. Ang sarap nung beef. Hindi ako food vlogger ha. This is just a POV from a normal citizen. Ayan, papunta na tayo sa hotel. Masarap pala talagang galbitang, okay? Madilim pala. And to the left-hand side, you can see many lights. So, This is Hwangali Beach. Hwangali These Beach. are number two, the most popular beaches in Busan. So, dumadaan tayo ngayon sa Gwangali Bridge. Nasa 7 kilometers siya. Pinag-usapan pa lang namin si Byun Wusok eh. Kasi siya din yung base ng EDIA. Eh, di ba ang daming EDIA? Cafe, a new coffee shop. Look around. Puro Byun Wusok. Busan is good. Hello. Thank you. Hello ulit Busan, Haeundae area. Nandito din tayo last time. Nakakatuwa naman, we're here. We're here again. Sige, evicted ka na sa bahay ni Kuya. Bye-bye, see you tomorrow. Enjoy? Bakit enjoy? Anong gagawin ko pa? 9th floor tayo, guys. So, nandito na tayo sa ating hotel. 9:14 tayo. Ito, 9:14. Wait. Tap. Ayun. Buksan natin. For a surprise. Ay, ang lamig. Wait, it's nice. Here is our hotel, guys. Ang ganda ng location niya. As in, nasa Haeundae area tayo. So, mamaya lalabas tayo. Okay, gusto ko lang din damhin yung Busan at night. Although, antok na ako, pero gusto kong lumabas para ipakita din sa inyo. This is our hotel. It's called Ramada Angkor Busan Haeundae by Windham. I think double bed ito. Tapos may pa-sofa si Mayor. So, magandang may sofa siya. Dito tayo umupo para at least kung galing tayo sa labas, at least di tayo uupo sa kamang malinis. May table, upuan. Yung saksakan pala dito, may isang saksakan na similar to the Philippines. Pero yung Korea, yung saksakan talaga niya ay itong bilog-bilog. Dalawang bilog. And then may TV, may pa-kettle. Complimentary water. Ayan, may fridge. Yeah, ayan, yung dalawang complimentary water. Ang okay ng hotel. 'Di ba sanay tayo? Oops, panto ilaw. Ayan. 'Di ba sanay tayo kapag nagko-Korea na tayo-tayo lang, budget hotel talaga. So, yung extension natin sa Seoul, budget hotel na yun. Like, naka-dorm type tayo, which is fine for me. Ako naman kasi, okay lang sa akin na tulugan yung accommodation as long as hindi siya madumi, as long as comfortable naman ako. Mahalaga din sa akin na nasa sentro siya or malapit sa public transportation system. Ayun, hindi ako maarte guys, kaya nga tayo kuripot, diba? Kuripot, tas mag-iinarte. Tas ito yung CR, parang ang sosyal nung pahandle. Tawag dyan, knob, charing. Tawag dyan, yung iniikot. And then ito yung sink. Oh my goodness, automatic. Yung parang pang Japan, yung toilet bowl. Super nice. Ramada Angkor. Tara, baba tayo guys. Actually, 2:00 na. But it's okay. Minsan lang tayo sa Busan. May convenience store sa baba. E-Mart 24. Tara, labas tayo.
Welcome to Busan. Ganda ng weather. I mean, malamig, aircon weather siya. Annyeonghaseyo, Busan. Hala, parang kailan lang nandito tayo, guys. Surreal. Naalala ko, nung October, first night natin, second night. I think, I'm not sure kung second night or first night. First night tata yun. Anyway, basta one night in Busan, nandito tayo. Late na tayo umuwi, like alas 3 na tayo umuwi. Nag-party pa tayo sa Somyeon, yun yung party area. Tapos kasama natin si Diana, our friend from Mexico, si Ivan, our content creator friend naman from the Philippines. So it was a core memory. Haeundae Beach tayo nun. 1 or 2 a.m. nasa Haeundae Beach pa tayo nun. I think yung beach, dire-diretso lang dun. Kasi ito, may art box dito, familiar na to. I think yan yung art box sa pinasukan natin dati. Ito siya. At 2 a.m. Ito, may noted dito, guys. Donut yan. Nalala ko, favorite yan ni Hazel King. Pinatikim niya sa atin yan sa sa Suwon. Lalang. Good memories in Suwon. Ano pa ba? Ayan, Thursday party. Diyan tayo uminom. Dati din, Thursday party. So, itong sit down na ito yung most famous na street ng Busan. Sabi ng tour guide natin kanina. Diba? Yan, may mga bukas pa rin. Madaling araw na. Yung hotel natin before, it's Grand Joseon. Nandun siya, beachfront talaga siya. Malapit sa dagat. Ay, ayun. This is Busan at 2 a.m. Favorite ko talaga yung Busan, guys. Kasi it feels home. Yung Korea, it feels like home to me. Lalo nitong Busan, I love the mixture of, yung dagat, tapos yung city, yung mga tao mababait. Naalala ko yung first time natin dito, ang daming gustong tumulong sa atin in terms of direction. Malamig yung weather ngayon, aircon weather, diba? June 13 na, madaling araw na. So maraming salamat sa KTO for this trip. Dito ulit tayo, in our favorite country. Dream before. Dami ditong photo booth, convenience stores, restaurants. May nakita tayong pizza place. Ang lamig talaga, oh my gosh. Expectation ko talaga summer weather na kasi June 13, pero malamig. Baka dahil uulan bukas. Yun yung forecast tomorrow. Uulan bukas. Pero sana hindi. Ayan. Ito pala yung hotel natin. I think, itong building na to. Yeah, itong building na to. Hotelan natin to. Tapos, nandito na mismo yung main street ng Haeundae. Diba? Ang ganda ng location. Tapos, ito na yung E-Mart. Pwede na tayong pumasok dyan. It's almost 3 a.m. Feeling ko dapat matulog na talaga ako dahil jump pack tayo tomorrow. Pero share ko lang, yung highlight natin dito sa Busan ay yung Busan One Asia Festival. And we will see a lot of celebrities. Super Junior, the OG Super Junior. Abangan nyo na lang sa next vlog, charing. Kasi tatapusin natin yung vlog na to. It was a long day. Korea, pinapangarap lang natin before. Now, naka 6 times na tayo. So maraming salamat, KTO. I cannot wait to explore more of Busan. Iba yung kasama, it will be definitely an entirely different experience. And yung mga ganitong trip na mga libre, let's maximize it, diba? Savor it. Kasi di natin alam kung kailan yung next. It was really nice meeting everyone, especially si Ate Mimi, na nakita lang natin sa videos, sa reels. Happy ako na na-meet ko siya. Napakabait niya. Anggan sa feeling, diba? Anggan sa feeling na kasama siya. I feel secured. May ganon. Na nandito si Ate Mimi. I cannot wait also to get to know the other creators like better in this trip. Freshen up muna ako before matulog. Di ko kayang matulog na hindi nag-freshen up. Magpapaalam na ako dito, okay? Maraming salamat sa pagsama sa atin. Another Korea series of vlogs for you. Charing. Bye-bye! Annyeonghaseyo. Kamsahamnida.